Nadiskubre ko ang isang abandonadong pool na puno ng dambuhalang isda tulad ng electric eel, mga hito na kumakain ng tao na umaabot ng 12 talampakan, delikadong isda na kayang punitin ng daliri, at iba pang malalaking isda na ngayon ko lang nakita. Layunin kong mahuli lahat ng isda sa abandonadong pool na ito, lalo na ang mga bihira at mamahalin. Dahil mamamatay sila kung hindi natin sila agad mailigtas. Tinutukoy ko ay mga isdang bihira at mahal, umaabot ng libu-libong dolyar. Kaya nagdala ako ng maraming lambat, bitag para sa isda at timba, at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mahuli ang bawat isda mula sa abandonadong pool na ito. Pero hindi ito magiging madali. Kasi ang dating may-ari ng pool na ito ay ginugulang maraming taon sa pagpuno nito ng mga pinakakakaibang isda na kaya niyang hanapin. Kabilang ng isang higanteng 4 na talampakang aba-aba knife fish na kilala rin bilang pinaka-nakamamatay na isdang tabang sa buong mundo. Iyon ang target ng video na ito. Pero hindi natin alam ang mahahanap pa. Simulan nga nating mag-explore. Sa unang ilang lambat, wala akong nahuli kundi puro lumot at putik. Pero nagpatuloy ako at sa wakas ay nahuli ko ang una kong isda. Oh, parang may nakita ako. Tignan niyo ito mga pare. Nakahuli na rin tayo ng unang isda sa abandonadong pool. Hindi ko alam anong species ito. Kamukha ng ripsaw catfish, pero may mga batik na ngayon ko lang nakita. Mukhang bihira talaga ito. Kahit bihira ang isdang ito, simula pa lang ito. Habang tumatagal ang video, mas lalong kakaiba at nakakabaliw ang mga isda. Nilagay ko muna si kuya sa timba at nagpatuloy sa paghahanap. Gumaganda na ang takbo ng pangyayari. Oh, ano yun? Grabe! Helen? Sigurado akong may malaking isda akong nakita doon. Tingnan mo, ginulo niya ang putik. Pwede yung aba knife fish, pero para makasiguro, kailangan natin siyang mahuli. Sumalok ako ng malaki sa huling lugar na nakita ko siya. Kahit may nahuli ako, hindi pa rin yun ang dambuhalang isda na hinahanap ko. Tignan niyo to mga pare. Ay grabe, may isa pa tayong isda. Pero ngayon, alam ko na kung anong klase ito. Asian leaf fish. Nakuha nilang pangalan dahil mukha talaga silang dahon. Tingnan mo, kung ilalagay sila sa tabi ng mga dahon, halos hindi mo mapapansin ang pagkakaiba, pati hugis. Astig yon at nakakatulong para magtago sila sa kalikasan. Astig talaga ang mga isdang to. Hindi rin namin sila madalas mahuli, kaya napakaganda ng huli ngayon. Nilagay ko na siya sa timba kasama ng hito at nagpatuloy ako. At pagkatapos nun, nahuli ko ang pinakamalaki at pinakabihirang isda sa ngayon. Oh Helen, may nakuha tayo. Kung ano man yon, ang laki talaga. Grabe, tingnan nyo to mga pare. Nakahuli tayo ng dambuhalang isda. Mukha siyang knife fish pero parang ngayon lang tayo nakakita ng ganito. Kamukha niya ang gold line knife fish, isa sa pinakamalalaking uri ng knife fish sa mundo. At bukod pa doon, sobrang bihira sila. Itong video na pinapanood nyo ngayon, ito nang talaga ang natagpuan kong video nila online. Hindi ko akalaing makakakita talaga ako ng isa. Grabe to. Aray, grabe pare. Okay, kung hindi mo alam, may kuryente ang lahat ng knife fish at nakuryente ako. Siguro ilagay na lang natin siya sa timba, ang sakit nun. Ilagay ko agad ang gold line knife fish sa timba para sa malalaking isda. Pagkatapos, sumalok ulit ako ng marami sa abandonadong pool. Habang itinuturo ko pataas, napansin ko ulit ang isa pang kakaibang isda. Wow, ano kayong nahuli natin? Ang kakaiba ng itsura ng isdang to. Aray, parang kinagat niya ako. Hindi maganda yon. Sinusubukan ka naming iligtas. Sandali. Helen, parang hindi naman niya ako kinagat. Tignan mo tong isda na to. Parang may dalawang higanting talim sa ulo niya. Oo, tama ang narinig mo. Kung mapapansin mo, may dalawang matatalas na tinikang istang ito sa mukha niya. Nakakatakot talaga guys. Mag-ingat tayo sa paghawak ng isda ngayon. Parang ngayon lang tayo nakahuli ng ganito. Grabe ang abandonadong pool na to. Nakastart pa lang natin pero may mga isda na agad tayong nakuha na di ko alam na meron pala. Simula pa lang to, marami pang daan-daang isda sa abandonadong pool na to. Kaya patuloy ako nagsasala gamit ang lambat para makita kung ano pa ang mahuhuli ko. Uy, may nararamdaman ako sa lambat, Helen. Kung ano man to, malaki siya. Ayun siya. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tignan mo to, nakahuli tayo ng pako. Hindi ako makapaniwala. Pero hindi lang basta pako, albino pa to. Sigurado akong nakita niyo na akong makahuli ng maraming pako dito sa channel na to dati. Kaya alam niyo na magpinsan ng mga to ng mga piranha. Sobrang talas ng mga ngipin nila at sobrang agresibo sila sa ibang mga isda. Buti na lang nakuha natin ang isda sa abandonadong pool, kahit hindi ito aba-aba knife fish. Kasi malamang inaatake niya ang ibang isda. Hindi ko alam na may ilan sa mga pinakabihira at pinakamahal na isda sa buong mundo pala
sa abandonadong pool na to. Kaya kailangan ko magmadali para iligtas sila. Uy, may nakita akong dalawang isda. Dalawa pa lang nahuli natin. Ano to? Grabe. Mga kaibigan, nakakuha tayo ng maliit na Geophagus, isa sa mamahaling siklid na bihira nating mahuli. May nakuha rin tayong Raphael catfish. At kahit maliit siya, kailangan nating mag-ingat sa paghawak sa kanya dahil sobrang talas ng mga tinik sa buong katawan niya. Kapag naipit ang daliri mo sa pagitan ng palikpik niya, aray, aray, aray. Pwede kang masugatan agad. Sinusubukan ko lang ipakita, pero natamaan niya ako. Hindi magandang ideya yon. Aray, pakawalan mo na ako, aray. Buti na lang napakawalan ko siya at nailagay ko na ang dalawang isda sa timba. Tulad ng nakikita ninyo, mabilis mapuno ito. Pero simula pa lang ito. Habang umiikot tayo sa abandonadong pool, makakakita pa tayo ng mas malalaki at mas maraming isda. Kaya pumasok pa ako ng mas malalim sa pool. At hindi nagtagal, ay may nakita na naman ako. Yak! Helen, ano ba to? Uy, nahuli tayo ulit pero hindi isda. Linta yata yun? Grabe, ngayon lang yata tayo nakahuli ng linta mga tol. Ngayon, kung hindi mo alam kung anong linta, isa silang parasitong sumisipsip ng dugo at nagdadala ng maraming sakit. Kaya oo, ayaw mo talagang makagat ng isa. Naku, teka. Gumagapang siya sa daliri ko ngayon. Tingnan mo to Helen, huwag mo namang gawin yan. Hindi. Nasa daliri ko na siya mga tol. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hiilayin ko na lang ba siya? Huwag kang kumapit sa akin, please. Ay, kumapit na siya sa daliri ko. Nako, hindi ko siya matanggal ngayon. Ang lakas ng bibig niya. Tingnan mo yan. Masama itong siniles mga tol dahil bukod sa delikado ang linta sa tao, kaya rin nilang umatake ng isda at iba pang hayop sa tubig. Siyempre, kapag may isa na sa loob, tiyak marami pa. Nakuha ko na siya. Dahil sa dami ng delikadong nilalang sa abandonadong pool na to, nauubos ng oras ng mga isda rito. Kumapit na naman siya sa daliri ko. Pakawalan mo naman ako. Ilagay ko na lang yung linta sa maliit na lalagyan na to kasi hindi ko rin alam kung anong gagawin ko sa kanya. Siguro gagawin ko na lang siyang alaga. Kaya mag-comment kayo sa baba kung dapat ko ba siyang gawing alaga. Sa ngayon, patuloy akong nagsasala gamit ang lambat at lalong kakaiba ang nangyayari. Helen, may malaki akong nararamdaman sa lambat. Tingnan natin, anong nahuli natin? Ayun siya. Grabe, isang napakalaking ripsaw catfish ito. Oh, yun ang akala ko. Pero nung tiningnan ko ng mas malapitan, napansin kong mas bihira pa pala ito. Sandali lang mga kaibigan. Hindi ito ripsaw catfish. Ang tawag talaga dito ay granulosis catfish at mas bihira sila. Maghahavig sila ng ripsaw catfish dahil sa tinik nila at pagiging agresibo, gaya ng nakikita ninyo. Aray! Sasabihin ko pa lang na ayaw mong mahampas ng buntot nila. Pero nangyari na. Ngayon, duguan na ako. Ayos yan. Kung naalala nyo yung Raphael catfish na nahuli natin kanina, ito ay parang mas malaking bersyon nun. At hindi ko ipapasok ang daliri ko sa palikpik nito. Baka matanggal ng isdang ito ang daliri ko. Kaya ilalagay na lang natin siya sa tub. Kita nyo, napupuno na ang tub ng malalaking isda. Maniwala kayo, hindi pa ito lahat. Ayon sa dating may-ari ng pool, may mga halimaw dito na kasing laki ko. Pero para mahuli sila, kailangan nating pumunta sa pinakamalalim ng pool. Kinuha ko ang pinakamalaking lambat at nagsimulang magsalok nang biglang may nangyari. Helen, may malaki sa lambat. Tingnan mo. Ano yon? Hiilahin ako papasok. Sinusubukan lang naman naming iligtas ka. Ipakalat mo ng tubig, ang bigat talaga. Sige na. Ay. Grabe, di ako makapaniwala. Saan siya pumunta? Binutas niya ang lambat. Nakita mo? Ayun siya, parang lumangay papunta doon. Ang sama nito. 5 minuto ko pa lang gamit ang lambat, sira na agad. Ang laki ng butas, malinaw na may malaki dito. Hindi ko masyadong nakita, kaya hindi ko alam. Baka yun na yung aba-aba knife fish na hinahanap natin. Kailangan lang natin magpatuloy mag-explore para malaman. Kaya kumuha ako ng bagong lambat at sumalok ulit at umiinit na ang aksyon. Oh, Helen, mukhang may nakuha tayo at parang malaki. Sana hindi mabutas ang lambat. Tingnan mo to, grabe, di ako makapaniwala. Malaking Marbodacora na hito ito mga kaibigan. Ito na talaga ang pinakamalaking isdang nahanap natin sa ngayon at isa rin ito sa mga pinakabihira. Pero nung tiningnan ko ng mas malapitan, napansin ko na ang dami niyang kagat. Ibig sabihin, may umaatake sa kanya. Naku, ang sama nito mga kaibigan. Ang pag-atake sa ganito kalaking isda ay ibig sabihin, may mas malaki at agresibong nilalang pa rito. Kahit marami kaming nahuhuling isda sa lambat,
Mamaya sa video, kailangan pa rin namin gumawa ng paraan para mahuli lahat mula sa paglalagay ng bitag hanggang sa paglusong sa abandonadong pool na puno ng delikadong isda. Ngayon, ilagay ko si Marbo de Cora sa timba at nagpatuloy ako sa paggalambat hanggang mahuli ko ang pinakamapanganib na isda. Grabe yun ba ang iniisip ko? Mga tol, may nahuli tayong sobrang kakaiba. Ito mismo ay tinatawag na isdang vampira. Tinawag silang ganon dahil sila ang may pinakamalalaking ngipin sa lahat ng isdang tabang sa mundo. Mabuti na lang, babi pa lang siya at mas lalaki pa. At kapag ganap na silang lumaki, ang kanilang mga ngipin ay maaring umaabot ng hanggang 4 na pulgada ang haba. Pero kahit na maliit lang ito, kailangan pa rin naming mag-ingat sa paghawak sa kanya dahil nakagat na ako ng mga ito dati at hindi yun masarap sa pakiramdam. Ngayon, kahit ito na ang pinakamapangganib na isda na nahuli namin, masyado pa rin itong maliit para umatake sa ibang isda. Kaya inilagay ko siya sa isang timba at nagpatuloy ako maghanap para sa halimaw na aba-aba knifefish, pati na rin sa iba pang mga halimaw na nandito. Grabe ang bigat ng lambat mga pare. Mukhang marami tayong nahuling isda. Tingnan niyo ito. Nako, hindi ako makapaniwala. Ito na ang pinakamaraming isda na nahuli namin sa lambat ng sabay-sabay. Sige, kailangan nating magmadali dito. Kukuha muna ako ng timba. Kailangan nating punuin ang timba. Mga pare, ang daming isda sa lambat na to. Mukhang nakuha natin ang isang bihirang royal plako dito. Hindi ito basta plako, mas bihira sila. Parang alien ang itsura, lalo na ang bibig nila. Nakakatakot talaga. Baka ito na ang pinakamalaking nahanap namin. Ang ganda ng huli. Ang daming isda, di ko na alam alin kukunin. Sige, nagwawala na. Kalma lang. Di ko rin alam anong isda ito. Parang garang itsura niya, pero iba siya sa mga nahuli namin dati. Tingnan niyo mga batik niya, astig. Base sa kung gaano kabaliw ang mga isda dito sa abandonadong pool na to, mukhang bihira talaga ang isdang to. Kaya mag-comment kayo sa baba kung alam niyo kung anong isda ito. Pero kahit ano paman, ilalagay pa rin natin siya sa timba. At mukhang may 2 pa tayong isda dito. Ito ay isang red-tailed catfish. Sigurado akong alam niyo kung ano to. Isa to sa mga paborito kong isda sa lahat ng panahon. Literal na may design ako ng ganito sa damit at sombrero ko ngayon. Tapos may isa pa tayong pumapalag dito. Relax lang pare, kukuhanin ka namin. Sa tingin ko ito ay isang red-tailed giant garami. Maniwala ka man o hindi, ito ang pinakamalaking garami sa mundo. Lumalaki talaga sila. Balang araw, magiging mga halimaw ang mga isdang to. Pero ngayon, baby pa lang sila, kaya ilalagay muna natin sa timba. Mukhang yun na lahat sa lambat. 4 na isda nakuha natin, ang dami nun. Kitaan nyo naman, mabilis na pupuno ang timba. Pero mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. Kaya nagpatuloy ako sa paghahanap. At sa susunod kong lambat, may nakakagulat akong natuklasan. Grabe, totoo ba to? Helen, tingnan mo ang nahuli natin. Aba-aba knifefish yan. Ang astig nun. Sige, hindi pa ito ang malaking hinahanap natin. Ang liit nito, tingnan mo. Siguro ito na ang pinakamaliit na aba-aba knifefish na nakita ko. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, nangingitlog o dumarami dito ang aba-aba knifefish. Kung totoo yun, mas mahirap ang rescue mission dahil ang aba-aba knifefish ay may daan-daang anak, hindi lang isa. Kinuha ko ang maliit na isda at nilagay sa timba, tapos nagpatuloy ako. Sumunod, nakahuli ako ng mas malaking isda. Helen, may nararamdaman ako. Tingnan mo, malaking isda sa lambat. Grabe, ano kaya ito? Aray, tinusok ako. Ang talas ng tinit niya. Ay mukhang Norwini catfish ito. Grabe, hindi ko inakalang makakakita ako ng ganito dito. Kamag-anak sila ng ripsaw catfish pero hindi kasing laki. Sa tingin ko ito na ang pinakamalaki na nakita natin. Aray, hindi ko na dapat siya hawakan ngayon guys. Nagwawala siya. Kailangan ko na siyang ilagay sa tub na yon para hindi ako mawalan ng daliri. Aray! Pagkatapos, tuloy ako sa pagsasala sa abandonadong pool nang mahuli ko ang pinakamabihirang isda. Grabe guys, parang ngayon lang tayo nakakita ng ganito. Sa tingin ko, alam ko kung ano ito. Hindi ako makapaniwala. Itong nandito ay tinatawag na Waligo catfish. At ang dahilan kung bakit ako natataranta ngayon ay dahil isa ito sa 7 uri ng catfish na kumakain ng tao sa buong mundo. Sa channel na ito, nakita nyo na akong makahuli ng maraming isdang kumakain ng tao, gaya ng gunch, pariba, at whales catfish. Pero hindi pa natin nahahanap ang Waligo catfish dati dahil sobrang bihira nila. Isipin mo, ang maliit na isdang ito ay lalaki at maaring kainin ako. Nakakatakot. Sa ngayon, ito na siguro ang paborito kong nakita. Hindi ko rin alam na mas marami pa palang mas bihirang isda rito.
At hindi lang ito ang tanging hito na kumakain ng tao na mahahanap namin. Kaya nilagay ko ang waligo na hito sa timba at kumuha ako ng isa pang lambat. Sa una, parang wala talagang laman. Mas pinagmasdan ko pa at may nakakatakot akong nakita. Helen, yun ba ang iniisip ko? Toe biter yon at papalapit na sa akin. Ngayon, kung di mo alam ang toe biter, isa itong insektong tubig na kumakagat ng mga daliri ng paa at may lason. Nakagat na ako ng mga yan dati at sobrang sakit. Kung may isa dito, tiyak may iba pa. Kaya ingat ako kung papasok sa pool mamaya sa video. Naku po. Sige, kailangan ko siyang kunin dahil ayokong bumalik siya sa abandonadong pool. Kukuhanin ko na lang siya. Ito na, sana hindi niya ako kagatin. Sana hindi niya ako kagatin. Ayun, nakuha ko siya. Nakuha ko siya. Tingnan mo yan. Kita mo yung mga pangil niya dyan. Ang lalaki. Yan ang ginagamit nila para kagatin ka. Sobrang sakit talaga. Hindi ako nagbibiro. Ilalagay ko na lang siya sa timba para di na bumalik at kumagat ulit. Uy Helen, ano to? Ilagyan ko ng tubig mula sa pool yung timba at tingnan mo kung ano ang laman. Di ko alam kung ano ang mga yon pero tiyak na mga insekto. Sige, ilalagay ko muna ulit sa timba. Mga tol, ang daming kakaibang nilalang sa abandonadong pool na to. Pagbalik ko sa malalim na parte, dumami at lumaki na ang mga isda. Grabe Helen, may malaki tayong nakuha sa lambat. Tingnan mo to, sana wag mapunit ang lambat. Hindi ko na kaya bumili ng bago. Kalma lang, kalma lang. Grabe talaga mga tol. Nakakuha kami ng malaking tiger shovel-nosed catfish. Siguro isa ito sa pinakamalalaki naming nahuli. Tignan mo kung gaano siya kalaki, ang astig. Bihira akong makakita ng ganito kalaking tiger shovel-nose. Pero napansin kong masama ang lagay niya. Maraming kagat sa katawan at wala ng bigote. Mukhang bulag siya sa isang mata. Nakakalungkot. Mukhang inaatake siya ng kung ano sa abandonadong pool. Pero buti, buhay pa siya. Nahanap pa natin siya sa tamang oras. Kahit ito na ang pinakamalaking isda na nahanap namin ngayon, sigurado akong may mas malalaki pang isda sa pool na ito. Kaya kumuha ulit ako ng malaking sandok sa malalim na bahagi. Habang inaangat ko ito, napansin kong maraming isda sa loob. Oh Helen, may nakita ako sa lambat. Sige, may nahuli tayo. Marami tayong nahuli dito. Tingnan mo silang lahat. Sige, may red-bellied pa ako tayo dito. May nahuli na tayong isa kanina. Albino yon. Ito naman normal lang, kaya hindi bihira. Grabe, ang talas pa rin ng ngipin niya. Nakakatakot. Huwag mo akong kagatin, sa timba ka na. Tingnan natin kung ano pa nakuha natin. Helen, tingnan mo ito. Alam po kung ano yan. Ito ay espesyal. Mukha siyang dahon, katulad ng isda na nahuli natin kanina. Asian leaf fish. Ito naman ay African leaf fish na mas bihira. Hindi tayo madalas makahuli ng ganito, kaya maganda ang huli natin. Sa timba ka na, parang may isa pa akong nakitang isda dito, mas maliit ito. Ano kaya ito? Grabe, kakaibang nahuli natin. Sa tingin ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Guys, comment kayo kung alam nyo to, wala talaga akong alam. Ang kakaiba ng itsura. Lupit ng huli natin, 3 astig na isda. Siguradong marami pa roon. Kailangan pa nating magpatuloy. Ilagay ko lahat ng isda sa timba at nagpatuloy. Sa sumunod kong lambat, hindi isda, kundi maliit na pagong ang nahuli ko. Hindi ko inasahan yon at hindi rin ito basta pagong. Albino rabier slider ito na talagang bihira. Ibig sabihin, hindi lang isda ang nasa abandonadong pool na to. Sino kaya ang may alam kung ano pa mahuhuli natin? Helen, tingnan mo doon. Yan ba yung iniisip ko? Sigurado akong may linta sa pagong. Tingnan mo, linta nga at ang laki pa. Mas malaki ito kaysa sa nauna nating nakita. Sobrang kapit niya mga pare. Kailangan nating mag-isip ng paraan para matanggal ang lintang ito sa pagong dahil pwede siyang mamatay. Kinuha ko agad ang pliers at natanggal ko ang linta. Base sa laki ng tiyan niya, matagal na siyang sumisipsip sa pagong. Buti na lang natanggal natin siya. Pinapatunayan lang ito na maraming linta sa pool, kaya isa pa itong dahilan para iligtas at ilabas ang mga hayop dito. Sige, subukan nating sumalok. Sana may magandang mahuli tayo. Uy, mabigat. Parang may nakuha tayo. Tingnan natin. May laman ba? Uy, ano yun? May pumapalag. Helen, tingnan mo. Kalma lang. Grabe, hindi ako makapaniwala. Hindi ko inasahan ito mga kaibigan. Datnoid ang tawag dito at sobrang bihira. 2 o 3 pa lang ang nakita natin dito sa channel. Astig talaga nito.
Isa ito sa pinakagrabing abandonadong pool na na-explore namin. At bawat isdang nauhuli dito ay nakakabaliw. Kahit gaano ka-wild yon, hindi lang yun ang isda sa lambat. Habang tinitingnan ko, nakita ko na ang malaking isda. Grabe, hindi ako makapaniwala. Malaking gar ito. Uy, mag-ingat. Sinusubukan niya akong kagatin. Mga kaibigan, sobrang laki ng gar na ito. Kailangan nating mag-ingat. Kita niyo naman, sobrang talas ng mga ngipin nila at sobrang agresibo sila. Kaya sa totoo lang, sa tingin ko, dapat ilagay na lang natin siya agad sa tube bago pa niya ako makagat. Ngayon, lumalaki ang mga isda, pero hindi pa ito ang pinakamalaki. Ang pinakamalaki at pinakabihirang isda ay nasa pool pa rin at mas mahirap ng hulihin. Napagdanto kong para mailigtas sa mga hayop. Kailangan kong pumasok sa tubig. Nakakatakot ito. Baka ito na ang pinakamasama kong ideya. May mga delikadong isda rito na pwedeng umatake sa akin kahit kailan. Kahit nakakatakot, sulit dahil sa unang salok pa lang, nahuli ko na agad ang pinakamalaking isda. Helen, parang may nakuha ako. Ang laki yata nito. Grabe, hinahatak ako papasok. Basang-basa na ako. Ang lamig ng tubig. Ang bigat, halos hindi ko mabuhat. Hindi ako makapaniwala. Helen, tingnan mo. Sinampal pa ako sa muka. Hindi tama yun, pare. Lililigtas ka na nga namin. Pero tingnan niyo ang laki ng ripsaw catfish, mga pare. Di ko alam bakit sinusubukan ko pabuhatin. Dapat tayo mag-ingat sa paghawak nito. Kapag natinik ako, masama ang mangyayari. Sa tingin ko, ito yung malaking isda na bumutas sa lambat. Helen, tingnan mo to. Napansin ko, kulang ng isang mata ang ripsaw dito. Ang lupit, isa lang talaga mata niya. Di ko pa to nakita dati. Hindi ko alam kung dahil sa Aba knife fish na kinagat ang mata niya. Gaya ng tiger shovel nose. Nagwawala na siya. Ilagay na lang natin siya sa tub bago may mangyari. Tama na. Kahit ito na ang pinakamalaking isda na nakita namin na yon, hindi ko alam na may mas malaki pa pala sa abandonadong pool na ito. Alam mo, hindi madali mahuli sila gamit ang lambat. Kaya mamaya sa video, maglalagay ako ng maraming fish traps dito. Hindi rin natin alam kung ano ang mahuhuli. Patuloy akong nagsasala at nakuha ko ang pinakabihirang isda. Oh, may huli tayo. May laman ang lambat. Ano kaya yon? Sinusubukan niyang tumakas. Kalma lang. Ito ba talaga ang iniisip ko? Ito dito ay isang biser. Pero hindi lang basta-bastang biser. Platinum ito, kaya isa siya sa mga pinakabihira sa buong mundo. Ibig kong sabihin, tingnan mo naman yan. Para talaga siyang totoong buhay na dinosaur. Napaka-prehistoric ng itsura niya. Oo, hindi. Tinatangkang tumakas. Balik ka dito, please. Hindi. Hindi ko pwedeng mawala ang isdang ito, mga kaibigan. Napakamahal nito. Sige, ilagay na lang natin siya sa timba. Pagkatapos nun, may nahuli na naman akong isa pang isda sa lambat. Pero ito, isa sa mga pinakakakaibang nilalang na nakita ko. Ano ba yan, Helen? Tingnan mo itong isda. Nakikita mo ba yan? Para talaga siyang totoong buhay na alien. Okay, wala akong ideya kung ano ito, mga kaibigan. Pero ang kakaiba ng itsura niya. Buhay ba siya? Sandali, hindi siya gumagalaw. Hello? Sa tingin ko, patay na siya. Ay, teka, ayun siya. Okay, buhay pa siya. Nagpupumiglas siya. Relax lang pare, relax lang. Mga kaibigan, kakaiba talaga itsura ng isdang to. Sa palagay ko, di pa tayo nakahuli ng ganito. Parang knife fish o igat. Di ko sigurado. Sandali lang. Okay, ilagay natin siya sa timba kasi may isa pa akong nakita sa lambat. Habang hinihila ako, napansin kong freshwater puffer fish pala ito. Grabe, Helen, tignan mo. Hindi ko inasahan na makakakita ako ng ganito. Aray! Aray! Uy, nakita mo yon? Kinagat niya ako. Tignan mo to, may kagat ako sa daliri ko ngayon. Naku, at nagpapalobo na siya ngayon. Hindi maganda to. Hindi maganda. Ayos lang pare, sinasagip kita. Pakiusap, pumasok ka sa timba. Naku, ayos lang ba siya? Hindi maganda kapag nagpalobong pufferfish. Pwede silang mamatay. Ayun, lumalangoy na siya. Ayos lang siya. Salamat sa Diyos. Ilalagay natin siya sa timba dahil agresibo ang pufferfish at ayaw nating umatake siya sa ibang isda. Tara na, punta tayo sa mas malalim. Nakakatakot ito, saan na walang umatake. Ay, parang napaaga sinabi ko. May tumama sa binti ko. Sana aba-aba knife fish ito. Ang bigat nito? Helen, mukhang nakuha natin kung ano man yon. Ano to? Ingat, ang laki ng pag-uong guys. Sobrang bigat, di ko mabuhat. Tignan nyo, soft shell turtle pala siya. Ito na yata ang pinakamalaki na nahuli ko. Uy, wag. Wag. Aray, bumalik ka rito. Bumalik ka. Nahuli ko siya, Helen. Grabe yon, pero nakuha natin siya.
Hindi ito ang aba-aban knife fish, kaya medyo nadismaya ako. Kung kilala mo ang soft-shell turtles, alam mong agresibo sila. Mabuti na lang nakuha natin siya rito dahil baka atakihin niya ang ibang isda. Sa tingin ko, ililipat na lang natin siya sa isa sa mga pond ko sa bahay. Sana magawa natin yon nang di tayo makagat. Mukhang hindi siya masaya. Pagkatapos kong ilagay ang pagong sa pond, nag-explore pa ako sa abandonadong pool. Aminado akong mas mahirap ng hulihin ang mga isda. Nagdesisyon akong pumunta sa mas malalim na bahagi ng pool at may agad akong nahuli. Helen, may nahuli tayong parang eel sa lambat. Ay, nagwawala siya. Sandali, hindi yan eel. Malaking lungfish yan. Astig, sinusubukan niyang bumalik sa pool. Sinusubukan ka naming iligtas pare. Tingnan mo, bibig niya, nakakatakot. Parang pufferfish, ayaw natin makagat ng isdang ito dahil matalas ang ngipin nila. Pero astig sila. Ang lungfish ay isa sa mga paborito kong isda. Isa sila sa kakaunting mga isda na kayang huminga kahit wala sa tubig. At maniwala ka man o hindi, kaya nilang mabuhay sa labas ng tubig ng ilang buwan sa wild. At ang astig pa dito, ginagamit nilang maliliit nilang mga paa na to para maglakad sa lupa at lumipat mula sa isang pond papunta sa isa pa. Ang lupit, di ba? Ngayon, kahit na sobrang astig nung lungfish na yon, wala pa rin yon kumpara sa nahuli namin sa susunod na salok. Grabe Helen, tingnan mo yung isda na nahuli natin. Grabe, hindi ako makapaniwala. Sa unang tingin, parang ordinaryong red-tailed catfish lang. Pero ang tawag dito ay short-body red-tailed catfish dahil mas maikli ang katawan nila dahil genetically modified sila para magmukhang ganyan. Karaniwan, ang mga short-body na isda ay mas mataba at mas siksik ang katawan. At sa totoo lang, mas nagmumukha silang cute. I mean, tingnan mo tong isdang to. Ang cute niya talaga. Especially ito kasi matagal ko nang gustong mag-alaga ng short-body red-tailed catfish. Pero ngayon lang ako nakakita dahil sobrang bihira nila. Tingnan niyo kung gaano siya ka-cute sa tubig. Paki-comment ng pangalan para sa bagong short-body red-tailed catfish. Baka ito na, ang paborito kong isda. Sige, hindi ko alam paano natin malalampasan yon, pero sino bang may alam? Ang wild nitong abandonadong pool. Grabe. Tingnan nyo, nakahuli ulit ako ng 2 isda. Ang likot nito, kalma lang. Sasalbayin ka namin. Teka, parang alam ko na kung ano to. Itong nandito ay tinatawag na leporanus. At maniwala ka man o hindi, sobrang agresibo talaga sila. Grabe at ang bilis pa nila. Kita niyo naman, nagpapanik siya ngayon. Sige, alam mo, ilalagay na lang natin siya sa timba. Pero parang may nakita pa akong isang isda dito. Saan na yon? Ayun, Helen, tingnan mo to. Grabe, seryoso ba to? Ito naman ay tinatawag na scat. Nagulat ako na nahuli natin siya sa abandonadong pool. Kadalasan nasa tubig alat sila pero minsan nabubuhay din sa tabang. Kailangan pa rin mag-ingat sa paghawak sa isdang ito. Kahit maliit at mukhang di delikado, pwede kang maparalyze kapag naturukan ng tinik sa ulo niya. Sana hindi mangyari yon. Pero maniwala ka man o hindi, hindi lang yan ang kakaibang bagay tungkol sa isdang to. Kilala rin sila sa pagkain ng tae. Oo, tama ang narinig mo. Kumakain talaga ng tae ang mga isdang to. Kaya alam nyo, ilalagay ko na lang siya sa timba bago pa ako maparalyze o magkakung anong sakit. Pagkatapos, kumuha ulit ako ng malaking sandok at mas marami pa akong nakuha na kakaibang isda. Helen, seryoso ba to? Tingnan mo, ilan bang isda meron sa abandonadong pool na to, mga tol? Tama na ang pagsaboy ng tubig sa mukha ko, baka magka-ameba pa ako. Eto, isa pang malaking gurame. Pareho lang ito sa species nung nahuli natin kanina. Pero albino ito kaya mas mahirap makita. Ang astig na. Tapos ito, parang hito yata. Tama na ang pagsaboy sa akin. Ngayon, parang batang tiger shovel nose ito. Pero may batik siya sa halip na guhit na ngayon ko lang nakita. Kaya siguro mag-comment kayo sa baba kung alam nyo kung ano to. Dahil wala talaga akong ideya. Tapos parang may isa pang isda dito. Saan na siya? Nakalabas ba siya? Ay, teka, hindi, nandito siya. Helen, tingnan mo. Grabe, tingnan mo yan. Ang astig niyan. Ngayon, tulad ng scat na yon, mono ito at madalas nasa tubig alat. Kaya di ko alam bakit siya nandito. Pero di na rin ako nagugulat. Ibig kong sabihin, hindi na ako magtataka kung may pating dito o kung anuman. At tama nga ako. Dahil paglipat ko sa mas malalim na parte ng abandonadong pool, biglang may umatake. Grabe Helen, may tumama sa binti ko. Sige, kung ano man yon, malaki yon. Hayhan na naman, ilabas niyo na ako dito, tapos na ako. Nakita niyo ba yon? Siguradong yon ang aba-aban knife fish. Ang sakit, parang nakagat ako mga pare, grabe. Tignan nyo, tinagos pa ang waders ko at nasugatan ako. Paano nangyari yon?
Siguradong di na ako babalik doon. Malinaw na marami pang isda sa abandonadong pool na kailangan ko tulungan. Ginawa ko na lang ang kaya ko. Naglagay ako ng maraming fish trap at iniwan magdamag. Ito ang plano ko. Meron akong dalawang mas maliit na fish trap na ilalagay natin sa mababaw na bahagi. At pagkatapos, meron akong dambuhalang fish trap na ilalagay natin sa malalim na bahagi. Kita mo naman, napakalaki talaga nito. Inaasahan kong makahuli ng aba-aba knife fish, kaya lalagyan natin ng pain na maraming tilapia ang mga ito. Pagkatapos ilagay ang 3 fish trap, hinayaan ko silang nandoon buong magdamag. Pagkalipas ng 6 na oras, oras ng hilahin ng mga fish trap. Tara mga kaibigan, tingnan natin ito. Unahin ko muna ang maliliit tapos yung pinakamalaki. Sandali Helen, mabigat ito. Mukhang may nahuli. Oo, tingnan mo sa trap. Ang dami nating isda. Sige, buksan natin ang trap para makita kung ano ang nakuha. Sa umpisa pa lang, may napansin na akong kakaiba. Halika kaibigan, sinusubukan ka naming iligtas. Yan ay batang platinum red-tailed catfish. Nanginginig ako, ang astig nun. Malamang ito na ang pinakamahal na isda na nahuli natin. Kung akala mo bihira ang short body red-tailed catfish, mas bihira pa ito. Ilagay natin siya sa timba. Marami pang isda sa trap, tingnan natin. Ano ito? Parang eel yata? Ay, nagwawala siya. Kalma lang. Alam ko na mga kaibigan, rope fish ang tawag dito. Tulad ng lungfish, kaya rin nilang huminga ng hangin at mabuhay sa labas ng tubig. Kakaiba at parang sinaunang isda ang itsura nila. Ilang taon na rin tayong hindi nakakahuli ng ganito, kaya di ko inasahan ito. Seryoso ka ba, Helen? Ang dami pang isda sa trap. Bilisan natin. Hindi ako makapaniwala. Sigurado kong alam nyo kung ano ito. Isang batang goonch catfish ito. Tulad ng waligo catfish na nahuli natin, isa rin itong man-eater na pwedeng lumaki ng hanggang 12 talampakan. Pinaka nakakatakot sa kanila, may mga ngipin silang nakaharap pa atras, parang pating. Kaya siguradong ayaw mong makagat na isdang ito. Ngayon, lahat ng isda sa bitag ay nahuli ko na dati. Pero ang sumunod kong nakita ay kakaiba. Maaring nagkakamali ako, pero sigurado kong ito ay isang freshwater barracuda. At sobrang agresibo ng mga ito. Oo, tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga ngipin nila. Nakakatakot talaga. Aray, ayun, kinagat niya ako. Hindi maganda yan. Ililigtas ka na nga namin. Aray. Sige, alam mo, ilalagay na kita sa timba. Tingnan natin, ano pa ang nakuha natin dito? Oh, may ilang malalaking isda pa. Alam ko na kung ano ito. Yan ay isang ripsaw catfish. Diyos ko, tumalon siya at bumalik sa pool. Kailangan ko ng lambat. Oh, nakita nyo? Tumalon pabalik sa abandonadong pool ang ripsaw catfish. Inabot ako ng mahigit 15 minuto kahabol sa kanya. Tapos biglang nangyari ito. Diyos ko. Helen, nagre-record ka ba? Nahuli ko siya. Yung nawawalang ripsaw kanina. Sige, ilalagay na kita sa timba bago ka pa tumakas. Nakakita rin ako ng isda sa bitag. Bumblebee catfish at isang bihirang pulang lobster. Pagkatapos kong idagdag silang dalawa sa timba, masasabi kong naging matagumpay ang unang fish trap natin. May dalawa pa tayong bitag na dapat tingnan at mas kakaiba ang mga isda. Tara na, panahon ng hilahin ang pangalawang fish trap. Ramdam ko ng mas mabigat ito. Tingnan natin, may nakuha ba tayo? Grabe Helen, tingnan mo ito. Ang daming isda sa fish trap natin. At ang dami ring albino. Grabe, ang wild nito. Sige, buksan na natin. Ang daming isda dito. Grabe, ang laki nitong isa. Helen, tingnan mo ito. Ito dito ay tinatawag na inlet cherry beacher. Sila ang pinakamalaking uri ng beacher sa buong mundo. Maniwala ka man o hindi, umaabot sila ng hanggang 3 talampakan ng haba na talagang nakakabaliw. Ngayon, maliit pa lang siyang baby kaya ilalagay muna natin siya sa timba. Kailangan pa nating magpatuloy dahil marami pang isda dito. Uy, may albino dito. Sandali, alam ko na kung ano yon. Yan ay isang albino cory catfish. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganito. Hindi ko inasahan yon. Pero teka lang, may mas kakaiba pa sa loob ng bitag. Isa rin itong catfish pero mas bihira. Tinatawag na whiptail catfish. Mukha talaga silang alien. Tingnan mo yung mukha. Ang creepy. Grabe, ito na yata ang pinakamalaki na nakita ko. Madalas, mas maliit lang sila. Akala ko hindi na mas titindi. Pero habang naghahanap pa ako sa bitag, nakatagpo ako ng isa sa pinakamabihirang isda na nakita ko. Ano kaya yon, Helen? Inan mong nahuli natin. Parang albino na pufferfish. Hindi ko alam na meron ganito. Ngayon lang ako nakakita. Sobrang bihira siguro nito. Sige, chinecheck ko online at isa lang ang website na nagbebenta nito.
$10,000 ang presyo. Helen, jackpot tayo sa isda. Seryoso, tingin ko ito na yung pinakamabihirang isda na nahuli natin dito sa channel. Wala na akong masabi. Masaya lang akong buhay pa siya. Maisip mo ba kung kinain siya ng aba-aba knife fish? Yun sanang pagkain na nagkahalaga ng $10,000. Para ipakita kung gaano kabihira ang pufferfish na ito, kung maghahanap ka ng albino pufferfish sa YouTube, wala kang makikitang video nito. Oo, espesyal ang isdang ito kaya nilagay ko siya sa sariling timba para walang umatake sa kanya. Pagkatapos, may nakuha pa akong ilang isda sa fish trap, kasama ang pearl garami at isang misteryosong isda na ngayon ko lang nakita. Mga tol, wala talaga akong ideya kung anong klaseng isda ito. Ang alam ko lang, mukha siyang mamahalin. Siguraduhin mag-comment sa ibaba kung alam niyo kung ano ito. Pero sa tingin ko, yun na ang huling isda sa trap. Sa tingin ko, mas wild ito kaysa sa una. Pero may isa pa tayong trap na dapat tingnan. At ito na ang huling pagkakataon para mahuli si Aba-Aba. Kaya pumunta ako at hinila ko siya pataas. Napansin ko agad ang pinakamalaki at bihirang isda na nahuli namin. Habang tinitingnan ko pa, nakita ko rin yung isdang hinahanap natin simula pa ng video. Grabe Helen, tingnan mo ito. Nahuli natin yung halimaw na aba-aba. Nagawa natin. Mas malaki pa ito sa inaasahan ko. Tingnan mo kung gaano kalaki. Hindi lang aba-abang nakuha natin. Marami pa tayong ibang kakaibang isda. Tingnan mo, isa itong albino sturgeon na sobrang bihira. Parang minsan pa lang tayo nakahuli ng ganito dati. Pero mas malaki talaga ito. Parang buhay na dinosaur. Ilagay na natin siya sa tub. Marami pa tayong isda sa bitag. Nakuha rin natin itong dambuhalang clown knife fish. Nahabig siya ng aba-aba pero hindi kasing agresibo. Matutulis pa rin ang ngipin kaya ingat tayo. Sige, tingnan pa natin kung ano pa nandito. Halos nakagat kayo ng aba-aba. Nakakatakot yon. May isa pang isda dito, sinusubukan ko siyang kunin pero ayokong maputulan ng daliri. Nakuha ko na. Tingnan nyo mga pare. Tinatawag itong ornate biser, isa sa pinakabihirang uri sa mundo. Hindi ito lumalaki gaya ng ibang species ng biser na nakita kanina. Sa tingin ko ito na ang pinakamalaki kong nakita. Sobrang astig ng nahanap natin. Pagkatapos, isa na lang natirang isda sa bitag. Yun ang hinahanap natin mula simula ng video. Sige mga kaibigan, ito na. Kailangan ko talagang mag-ingat sa isda na to dahil kilala silang nakakaputol ng mga daliri. Nakuha ko na siya. Kalma lang, huwag mo akong kagatin. Seryoso ba to? Tingnan nyo ang laki ng aba-aba knife fish na to. Ito na ang pinakamalaki na nakita ko mga kaibigan. May alaga na kaming ganito, pero mas maliit yon. Doble talaga ang laki nito kaysa doon. Sa unang tingin, hindi delikado ang mga isdang ito. Pero nakakatakot sila dahil matalino at kilala sa pag-atake at pagpatay ng ibang isda kahit wala namang dahilan. Kung meron kang ganitong alaga, dapat silang mag-isa sa aquarium. At dahil sa laki nila, kailangan ng malaking aquarium. Kung naalala mo sa video, nakita natin yung batang aba-aba. Ibig sabihin, may mahigit sa isang malaking aba-aba sa abandonadong pool na ito. Kahit nahuli na ang isa, hindi pa tapos ang rescue mission. Kung gusto mong bumalik ako, mag-like at mag-comment sa video. Sa ngayon, gagawa muna ako ng malaking tangke para sa kanya. Sana hindi ako mawalan ng daliri. Kita-kits sa susunod. Paalam!